Hello guys! Hello! Aries, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aries friends natin na nanonood. Ito general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Aries. Okay. Aries. Okay, 4 months ago, 3 months ago, posibleng naantala yung plano mong pagtatrabaho, pagpapakasal, pagnenegosyo, pagtatravel, or kung ano pa man. Comment down below if may iba sa inyo ditong natenga. Like, biglang nawala ng trabaho, na-terminate, natapos yung kontrata, OFW ka, pwedeng naubos yung ipon mo, parang ganon. Na-bored ka sa buhay dahil wala kang ginagawa. But, this year, sinasabi ng barahan na posible yung partnership. Posibleng yung dati mong katrabaho, kunin ka ulit. Reclaiming your power and stability. Diba? So, kailangan mo lang magpakatatag dahil itong mga nararamdaman mo ngayon na pagkabugnot, pagkabalisa, or ano pa man, ay posibleng mapalitan yan ng pag-asa, ng power, empowerment, and then strength. Okay? So, yun ang nakikita natin dito, guys. May iba din sa'yo dito na posibleng ikakasal. May mga wedding anniversaries, may mga collaboration, and then partnership sa negosyo. May tataas yung posisyon sa trabaho. Merong tawag dito, magiging maganda yung takbo ng kanilang career. May nagpaplanong magpatayo ng bahay. Atong dalawang to is sobrang maganda kasi magiging sobrang strong ka emotionally, financially, and then psychologically. 'Di ba? Kasi parang ang dami mong na-realize during your post time. Kasi post time to lalo kung nawalan ka ng trabaho few months ago, and ngayon parang marami kang na-realize nung wala ka ng pera, nung time na ubos na Aries yung pera mo. So parang nung time na walang-wala ka, yun yung parang naging desire mo na bakit hindi ka magporsige, bakit hindi mo ituloy yung pangarap mo. Parang ganun. Contemplation, nako, and elimination, diba? So, tapusin mo na yung pag-contemplate kasi itong contemplation dito to yung nandun ka sa boredom na pakiramdam. And dito sinasabi na trust your own understanding. So, magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo at the same time, hanapin natin yung liwanag, hanapin natin yung balanse, Aries. Okay? Kasi minsan, sa sobrang pagkabalisa natin sa buhay, pagka-bored natin sa buhay, yung liwanag is nasa harap na natin, kung saan pa tayo nakatingin. 'Di ba? So, sinasabi ng barahan mo sa'yo, hanapin natin ng liwanag, tapusin na natin yung pagko-contemplate, and magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Diba? So, it's a confirmation, judgment. Sabi sa'yo ng judgment card na isang decision making lang, like Leo din ito, parang isang decision lang, makukuha mo na kung ano yung kasagutan. Diba? Six of Cups, wag ka nang magpabalik-balik doon sa past mo. Diba? If ever may mga unhealthy habits kayo sa nakaraan, for example, marami kang bisyo. Okay? Marami kang bisyo, marami kang mga unhealthy habits, unhealthy lifestyle, or kano pa man, huwag mo nang balikan. Mag-decision ka na talagang mag-move on. Mag-decision ka na talagang i-reclaim yung power mo. Maging strong. Nalabanan kung ano man to. Diba? Ang iba sa inyo dito, medyo natatakot para sa kanilang future. Hindi ka dapat matakot. Diba? Marami kang unrealistic goals na parang natatakot ka ngayon kung matutuloy pa ba to or hindi. Dito sa barahang ito, sinasabi na huwag kang matakot sa future. Matakot ka
sa kasalukuyan. Kung wala kang ginagawa sa kasalukuyan, talagang matatakot ka kasi yung kasalukuyan mong ginagawa, ang result niyan is future, 'di ba? Like ngayon, kung ano yung ginagawa mo, mag-harvest ka niyan 3 months from now or next year, 'di ba? Like for example, ito lang, isang malaking example lang 'to. Halimbawa, ngayong taon, buong taon kang nakatambay, hindi ka naghanap ng trabaho. Tapos pagdating ng December, yun lang yung motivation na gawin mo pagdating ng December, nakita mo lahat ng tao busy. Busy sila sa pag-grocery, pagbili ng regalo, celebration dito, party doon. Pero ikaw nasa bahay lang, bored na bored ka na, 'di ba? Hindi ka kontento. So, bakit sila busy? Bakit sila may pera? Kasi nagtrabaho sila ng isang taon. Pinaghandaan nila yung Pasko or yung Christmas. Kung ikaw ay hindi ka nagtrabaho sa buong taon, anong i-expect natin? So, parang ganun yung sinasabi ng baraha. Kailangan na natin kumilos sa ngayon kung gusto nating maging maayos, maging maganda ang ating future. Kung gusto mo ng freedom, kung gusto mo ng financial freedom, emotional freedom, ngayon mismo, hanapin na natin to. Okay? Dito sa relationship, nakikita ko sa'yo na may ibang Aries dito na gustong makipaghiwalay sa asawa, sa girlfriend, boyfriend, or parang gustong magkaroon ng anong tawag dito? Seven of Swords. Nako. Gustong magkaroon ng another party, third party, parang ganon. Comment down below kasi parang pag ginawa mo yan, i-expect mo din yung consequences. Okay? Kasi yun nga yung sinasabi ko, anong gagawin mo sa ngayon, may consequences yan sa mga susunod na araw, buwan na taon. Okay. So, dito guys, sinasabi ng barahan na ngayong taong ito na 2024, especially ngayong Marso, maraming information, good news, messages na pwedeng magbigay sa'yo ng pagbabago, lalo na sa financial mo. Pwedeng makapasok ka sa trabaho, bagong trabaho, pwedeng maayos yung financial mong buhay, pwede kang makabayad ng mga utang mo, pwede ka din makapunta ng ibang bansa, or pwede ka din na makapasok sa isang napakalaking company, stable na company, pwede ka rin ditong makalipat sa ibang lugar, pwede kang tumira sa ibang lugar, pwede ka din ditong makahanap ng taong pwedeng makatulong sa'yo para sa financial mong problems or kano pa man. So, wag mong wag mong isipin itong page of wands na the moon na takot ka sa kung ano yung darating. Gawin mo kung anong nararapat sa ngayon. Hayaan mong Panginoon na ibigay sa'yo. Trust your own understanding, trust God, and trust the universe. Okay? Thank you guys. Bye!